Mga kababayan ko, mga kaibigan, maraming salamat po sa paghihintay sa ating update. Ngayong araw po ng Miyerkules, November 30 na po, 2024. Meron tayong pinaka-latest na update dito po kay Bagyong Ophel. So alamin natin yung pinaka-latest track, intensity, lokasyon at yung mga lugar na posible niyang maapektuhan. Hindi pa ito naglalandfall mga kaibigan sa ating Philippine landmass, no? So kalma lamang po tayo. But before that, importanteng i-like at i-subscribe nyo ang ating channel at i-hit po ninyo ang notification bell para lagi ko po kayong ma-update at nanonotify kayo sa lagay ng ating panahon. Mga kaibigan ko, ito pong si Bagyong Ophel, no, ay nag-intensifies po sa severe tropical storm at may tsansa na maging typhoon category within the next 48 hours. But take note mga kaibigan, maging severe tropical storm man ito, maging typhoon category, basta nasa labas ng ating Philippine landmass, hindi ito magbibigay ng malakas na epekto. So tignan natin mabuti mga kaibigan yung pinaka-track intensity niya at yung mga lokasyon. Ipapakita ko sa inyo mabuti mga kaibigan kung bakit hindi po tayo dapat mag-alala ngayon at hindi muna natin dapat isipin. Ito nga pong si Bagyong Ophel. Tignan nyo mabuti. Nasa karagatan pa ito mga kaibigan, no? Sa labas ng ating Philippine landmass at hindi pa nagla-landfall. Meron siyang magiging landfall scenario dito sa may bandang North Luzon, especially dyan sa may Cagayan, pero posible ang magbago. Nakikita po natin yung pagkakataon dito or posibilidad na mag-recurve ito at hindi direktang tumama sa ating Philippine landmass. So dapat, no, kalmahan lamang natin, wag po tayong matakot pag may nakikita tayong update na super typhoon o severe tropical storm or magla-landfall, dahil kung titignan nyo, nasa karagatan pa ito mga kaibigan. Malakas po yung pag-ikot niya, no? Nasa 20 to 25 kilometers per hour. Pero once na ito'y lalapit po sa ating Philippine landmass, maliit lang posibleng maapektuhan dahil tignan nyo, yung spiral clouds niya po, no, or nakapalibot sa kanya na hangin, maliit lamang. Hindi kagaya ng mga ibang bagyo na nauna, malawak po yung nasasakop, no? So hindi ito masyadong mamiminsala sa ilang bahagi po ng North Luzon kung dyan man po ito tumama. So alamin natin mga kaibigan yung mga lokasyon na posible niya pong daanan. Inaasahan mga kaibigan, no, ngayong alas 2 po ng madaling araw or kaninang alas 2 ng madaling araw, ito yung may lokasyon po na 800 kilometers east of Infanta, Quezon, at mas lumakas po ito or mas lalakas sa 110 kilometers per hour, severe tropical storm category pa rin po. Pagdating naman mga kaibigan ng alas 2 po ng hapon ngayong araw po yan, tatahakin naman niya ang lokasyon na may layong 535 kilometers east of Baler, Aurora, at nasa 120 kilometers per hour ang lakas ng kanyang hangin at isang ganap na typhoon category. But take note mga kaibigan, ito yung sinasabi natin na dapat hindi muna natin ikabahala. Kasi nga, malayo pa naman yung bagyo, nakikitaan man natin ng landfall scenario, pero ang importante kung nakahanda tayo ay hindi tayo dapat mangamba. Ano ba yung mga paghahanda na ating dapat gawin mga kaibigan? Tulad ng aking sinasabi, marami tayong dapat gawin, no? May parte tayo dito nga po sa kinakaharap natin na Bagyong Ophel. At tignan nyo mabuti mga kaibigan, bukod po kasi dito kay Bagyong Ophel, may panibagyong bagyo pa na tayo minomonitor. Si Pipito naman, nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero ngayon, wag nyong isipin yan, si Pipito, wala yan mga kaibigan, no? Hindi nakikitaan niya ng chance na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Saka na natin yan babantayan, i-monitor pag nasa loob na ng PAR. As of now, dagdag problema lamang yan. Marami na tayong iniisip. So mga kaibigan, dito naman tayo, tignan din natin yung update dito kay Bagyong Nika, which is nagbigay ito ng malaking pinsala sa ilang bahagi po ng North Luzon mga kaibigan. As of daw po, etong si Bagyong Nika ay nasa labas na talaga ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero nagbibigay pa rin siya ng pag-uulan sa ilang bahagi po ng North Luzon mga kaibigan ko. Dahil nga po sa trap or extension po ng kanyang hangin. Especially mga kaibigan, dyan po sa ilang bahagi ng Northern Aurora at Kalayaan Islands, no, nakakaapekto yung kanyang hangin. Pero mahina na yan. Paglipas lamang ng ilang mga oras, mawawala na yan. Back to normal na po yung mga lugar na dinaanan po nito nga pong si Bagyong Nika. So si Bagyong Nika
Nika ay located po ngayon or may lokasyon na layo pong 505 kilometers west of Calayan, Cagayan at humina na po ito sa 85 kilometers per hour. Isa na lamang tropical storm. So tapos na tayo dito kay Bagyong Nika. Pinupukusan natin ngayon etong si Bagyong Ophel. Pero si Bagyong Ophel, mga kaibigan, hindi po ito banta bilang isang malakas na bagyo, no, or super typhoon. Ang pinakamalakas lamang niya ay typhoon category. Hindi po siya magiging super typhoon, mga kaibigan. So inaasahan po ngayong araw, no, or within the next 12 to 24 hours ay magtataas po ang pag-asa ng storm wind signal number 1 sa ilang bahagi po ng North Luzon, especially dyan sa may Cagayan. Pero tignan natin mabuti, mga kaibigan, kasi nga po, kung itataas siya sa signal number 1, mga kaibigan, posibleng hanggang signal number 4 yung mangyari kung sakaling mag-landfall. Yan po yung unang senaryo natin. Pero kung ito naman po yung mag-recurve at lumihis, trap or extension lamang ng kanyang hangin ang ating mararanasan. Pag sinabi nating trap or extension ng hangin, yan po ay may lakas lamang ng signal number 1 hanggang signal number 2. So ang signal number 1, mga kaibigan ko, may lakas siya ng hangin na 30 to 60 kilometers per hour. Hindi ganoong kalakasan, no? So huwag kayong mag-alala. Signal number 2 naman, mga kaibigan, nasa 60 to 80 kilometers per hour na lakas ng hangin. Kung sakali pong mag-recurve, mga kaibigan ko, dahil ang tindi ng pinsala nito nga pong si Bagyong Nika, eto na naman tayo at alam naman natin nagkakaroon ng part yan o parte yung mga kabundukan natin dyan sa may bandang North Luzon. So hindi po natin yan dapat ikabahala sa ngayon, kasi kung patuloy tayong mangangamba at mababahala, baka wala tayong magawa sa buong araw po, no, or buong linggo na ito kakaisip dyan sa bagyo. Normal lamang yan na may mga bagyong pumapasok sa ating bansa. Dati kasi, mga kaibigan, nung wala pang mga social media ay na marami talagang bagyo na pumapasok sa Pilipinas. Pero hindi natin nalalaman kasi wala naman po nag-update masyado. Do meron tayong mga media noon pero limited lamang yung nakakaalam. Ngayon po kasi dahil sa mga gadget, lahat po meron na nakakapag-update na sa bagyo, ay marami na nagpo-post, no, ng mga updates na minsan ay sobrang kinakabahala ng ating mga kababayan. Ang sinasabi ko, mga kaibigan ko, may Bagyong Ophel man tayong minomonitor sa loob ng ating bansa, may panibagong bagyong Pipito pa, maging relax lamang tayo, no? Hindi makakatulong yung magpanik tayo at mangamba sa puro bagyo na yan. Sunod-sunod na yan, mga kaibigan. So hindi magiging normal ang buhay natin kapag lagi tayong mag-aalala. Pinapaalala ko din, no, yung mga reminders ko, unang-una, lagi po tayong maging informed sa lagay ng ating panahon. So lagi tayong mag-antabay dito sa ating channel para na-update ko kayo, mga kaibigan. Pangalawa, mga kaibigan, lagi po natin i-secure ang ating mga kagamitan, no? Yung mga importante, lalo na yung mga papeles po ninyo, no? Yun po talaga ang pinaka number 1 natin na i-secure. At yung pangatlo, mag-imbak tayo ng supply ng pagkain, no? Kung ano lang po yung kaya natin, delata, bigas, no? Mga noodles, mahalaga po yan. Natatagal ng 2 hanggang 3 araw. Yung pangapat, lumikas po rin, no? Yung mga lugar na malapit po dyan sa may mga kabundukan, malapit sa ilog, yung mga nasa low-lying areas, in case po na magkaroon ng heavy rainfall warning. So dito sa ilang bahagi, mga kaibigan. Yung panglima natin, communication plan, ilang bahagi po, mga kaibigan, ng northern portion sa ating mga kababayan. Asahan nyo sa mga susunod na mga oras, manalangin tayo, no? At humingi po tayo ng guidance sa Panginoon. Tuloy na pong lalayo at safety po ng ating mga kababayan. Hindi lamang yung mga lugar po, isang ganap na lamang na low pressure area. Especially din, no, manalangin po yung mga Visayas, yung mga nakatira sa Mindanao na hindi naman po natatamaan o masyadong apektado. Ito nga pong si Bagyong Ophel, no? Ipanalangin natin ang ating mga kababayan at kung kaya natin magbigay ng tulong sa maliit na mga bagay, malaking bagay na po yun sa kanila. So yun lamang update natin for today. Please huwag nyo kalimutan na i-like at subscribe ang ating YouTube channel for more weather updates. Maraming salamat, magandang araw po. So mga kaibigan ko, meron tayong mga susunod na update ulit, no? So manatili tayo nakasubaybay at nakaantabay sa ating channel at pakiusap po ako ng like at subscribe. Importante po yan para sa ating engagement. Tulong na rin po, no? Maraming salamat, magandang araw po sa inyong lahat.